magsimula, inaanyahan ko po ang lahat na kumari po tayo tumayo sa ating pong pananalangin. Sige po, tayo po sandaling yumuko. Aming Ama, maraming salamat po o Diyos sa umagang ito na kami po muli pinagkatipon mo o Diyos upang kami po'y makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin o Diyos na naway buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang aming pong maunawaan at maisabuhay ang mga ito. Dalangin din po namin na naway ang iyo pong banal na spirito ang siya pong aming maranasan, Panginoon, ang patuloy na pagkilos, sa patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin, Holy Spirit, patuloy ka po namin kinikilala na ikaw ang aming dakilang guro. Ako po'y instrumento mo lamang. Ako po'y gamitin mo as your mouthpiece, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay patuloy mong baguhin at hubugin sa wangis na isa po sa aming mga buhay. Patuloy rin po na nadalangin namin na ang kalooban mo lamang ang patuloy pong mapangyari sa umagang ito. At maraming salamat po, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong gawain po namin ito. Pagpalain mo po ito at ikaw lamang po ang tanging maparangalan mula sa umpisa hanggang sa matapos ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen, Amen. Maraming salamat po mga kapatid, makaupo na po tayo. Kamusta po tayo mga kapatid? Yan. Maaari po bang pakisabi sa katabi mo na kahit anong pagpapala, pwede sabihin nyo, God bless you sa kapatid, pagpalain ka na. Sige, sabihin nyo sa katabi nyo, God bless you, masaya ako na naririto ka ngayon. Ayan. Kung paanong masaya tayo na narito yung katabi mo, mas masaya po ang ating Panginoon. At ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umagang ito, isama mo siya sa plano mo. Pwede po sabihin natin sabay-sabay, isama mo siya sa plano mo. At ito po ay mababasa natin sa Aklat ni Santiago, sa Kabanata 4, mga talata 13 hanggang 17. Babasahin ko po, talata 13, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw na sandali at mawawala pagkatapos. Verse 15, kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Verse 16, ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Verse 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Mga kapatid, marami po sa atin, lalo sa panahon po natin ngayon, ang mahilig magplano. Isa po ako doon. Ako rin po nagbabalak akong magnegosyo. Pero marami po sa atin nais magplano, nais magnegosyo, nagpaplano mag-travel. At wala pong masama doon, mga kapatid. Hindi po masama yung magplano, pero ito po yung tanong, isinasama po ba natin ang ating Panginoon sa ating mga plano? Ang sulat po ni Santiago ay isang paalala sa ating lahat na ang buhay po natin ay maikli lamang at hindi tiyak. Kaya dapat po nating isuko ang ating mga plano sa kalooban ng ating Diyos. Dahilan sa ating buhay po ay maikli lamang at hindi natin tiyak, dapat po tayong mamuhay ng may pagpapakumbaba at ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Paano nga po ba tayo mamumuhay ng tama sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng buhay? Sa pag-aaral po natin ito ay makikita po natin sa Aklat ni Apostol Santiago ang tatlong mahalagang prinsipyo upang tayo po ay makapamuhay ng ganap na may pagpapasakop sa ating Panginoon. Bilang unang prinsipyo po mga kapatid na ating pag-aaralan, ano nga po ba ang pahamak sa ating buhay? Unang puntos, ang pahamak sa buhay ay ang pagpaplanong hindi kasama ang Diyos. Ito po ay mababasa natin sa talata 13. At sabi po dito, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Santiago, mga kapatid, ay yung mga taong may tiwala sa kanilang sarili. Kumbaga meron silang confidence. Sila po yung mga taong marunong magplano at hindi lang basta marunong, merong direksyon. Yun po yung mga tinutukoy dito ni Apostol Santiago. Ngunit, sa kabila ng kanilang kahusayan sa pagpaplano, ito po yung mga uri din ng tao na nakakalimutan nilang isama ang Diyos sa kanilang mga pagpaplano. Mga kapatid, muli po, hindi po masama ang pagpaplano. Nagiging masama lamang po ito kapag sa atin pong pagpaplano
ay talagang wala na po tayong pagsasaalang-alang na ginagawa sa kung ano nga po ba talaga ang kalooban at plano ng ating Diyos Ama na nasa langit. Ang ganito pong uri ng pagpaplano ay magdudulot sa atin ng kapahamakan dahil hindi po natin isasama ang Diyos sa ating mga plano. Ang pagpaplano po na hindi kasama ang Diyos ay pahamak sa ating mga buhay. Bilang ilustrasyon po mga kapatid, para mas maunawaan natin, ang sinasabi ni Apostol Santiago, narito po ang isang kwento sa Biblia patungkol sa buhay ng isang mayamang hangal. Ito po ay mabasa natin sa aklat ni Lucas chapter 12 verse 16 to 21. Dahilan sa ang mayamang hangal po na ito ay umani ng sagana. Alam po natin yung kwento. Siya po ay umani ng sagana sa kanyang bukirin. Nagplano po siya na sabi niya, ang dami na ng mga naani ko. Ngayon, anong nang gagawin ko? Ano po yung plano niya? Sabi niya, gigibain niya yung mga kamalig niya at magtatayo siya ng isang malaking kamalig para doon niya daw po i-impok ang lahat ng kanyang mga naani. Paano po nangyari pagkatapos ng kanyang pagpaplano? Sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan po ang ating sasapitin mga kapatid. Kapag tayo'y nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit duka naman sa paningin ng Diyos. Kagaya po ng ating mga napapakinggan ng mga aral, wala pong masama sa pag-iimpok mga kapatid. Pero tingnan natin saan ba napupunta ang ating mga iniimpok. Ito ba ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon o pang sarili lamang? At doon sa aral na yon, lagi natin tatandaan, hindi masamang magplano, pero tingnan natin na Lord, kasama ka pa rin po ba dito sa mga pinaplano kong ito? Ano pong aral ang mapupulot natin dito mga kapatid? Kapag gumagawa po tayo ng mga plano sa ating mga buhay, sa ating pamilya, pag-aaral, sa trabaho, suriin po natin, Lord, kasama ka pa po ba sa mga plano kong ito? Pwede din po natin itanong sa ating mga sarili, Lord, dito po ba sa pinaplano ko ito, magbibigay po ba ito ng kaluwalhatian sa iyong pangalan? O para lamang ito sa aking pansariling hangarin at kapakinabangan? Ngayong alam na po natin na sa ating pagpaplano ay kailangan po palang isinasama natin ang ating Diyos. Atin naman pong alamin ngayon kung ano nga po bang ikalawang mahalagang prinsipyo upang tayo'y makapamuhay ng ganap na pagpapasakop sa ating Diyos. Ito po ang ikalawang puntos. Ang pagpaplano na hindi kasama ang Diyos ay masama. Ang pagpaplano na hindi kasama ang Diyos ay masama. Babasa po natin ito sa talata 14. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ang nais pong ipaunawa sa atin ni Apostol Santiago mga kapatid, ay natunay pong maiksi lamang ang ating mga buhay. Kagaya po kapag tayo nagdaraos ng ating kaarawan, meron po tayong cake na hawak, di po ba? Hinihipa natin yung apoy sa kandila. Mapapansin natin, kakatapos nating hipan yung apoy, nakita natin yung usok, pumikitan tayong mabilis, mamaya wala na yung usok. Ganun po ang ating mga buhay mga kapatid. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Bakit nga po ba masama ang pagpaplano mga kapatid na hindi kasama ang Diyos? Una po, dahil hindi po natin alam ang mangyayari bukas. Hindi po masama ang pagpaplano, lagi kong sinasabi kagaya pa kanina, pero isama po natin ang ating Diyos. At ito po ay nagiging masama lamang kasi wala po sa atin nakakasiguro kung anong mangyayari bukas. Ano sabi nga po sa verse 14, ang kaalaman po natin ay limitado lamang. Di kagaya ng ating pong Diyos na nakakita ng mangyayari sa kinabukasan. Masama po talaga ang pagpaplanong hindi kasama ang Diyos. Dahil maliban sa hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas, ito pa po ang isa pang dahilan. Dahil maikli lamang po ang ating mga buhay. Ang buhay po natin ay parang hamog. Lilitaw saglit, pagkatapos ay agad nawawala. Narito pa po ang isa pang ilustrasyon mga kapatid na kwento sa Biblia na naway makatulong po sa atin upang atin pong mas maunawaan kung ano nga po ba ang nais sabihin ni Apostol Santiago sa mga talatang ito. Ang kwento ng buhay ni Ananias at Sapira. Familiar din po tayo dito mga kapatid. Makita po natin sa buhay ni Ananias at Sapira kung gaano kasama ang pagpaplano na hindi kasama ang Diyos. May plano po silang magbigay sa church. Alam po natin yung kwento. Sa aklat ng mga gawa sa Book of Acts, sila po ay nagplano na magbibigay ng kanilang tulong sa iglesia. At kung titingnan po natin, mukha namang espiritual at mabuti. Di po ba? Pero hindi po nila isinama ang Diyos sa kanilang mga puso, sa kanilang intensyon at katapatan. Nagplano silang magbigay kunwari ng buong halaga, pero hindi po sila naging totoo.
Kaya't nagkasundo po sila na itago ang kasinungalingan. Akala po nila mga kapatid, dahilan sa sila ang may hawak ng pera, akala nila sila rin ang may kontrolado ng posibleng maging resulta. Pero hindi po sila naging tapat sa ating Panginoon mga kapatid. Sabi nga po Santiago chapter 4 verse 14 muli, hindi ninyo alam kung anong mangyayari bukas. Para kayong usok na lumilitaw sandali at agad nawawala. Ito po ang nangyayari sa kanila mga kapatid. Nagplano sila ng hiwalay sa Diyos. At hindi po nila inakalang ang kanilang maliit na plano ay magdadala pala ng biglaang kapahamakan. At dahilan po sa hindi kasama ang Diyos sa plano nila, hindi rin po nila pinahalagahan ang kabanalan, ang katotohanan. Kaya bumagsak po ang hatol sa kanilang mag-asawa. Isa-isa silang dalawa na namatay. Mga kapatid, alam po natin yung kwento. Sa harapan ng iglesia, isa-isa silang namatay. Pagkatapos mamatay ng isa, kalilibing lang dumating yung asawa. Nagsinungaling rin sa harapan ni Apostol Pedro. Pero alam natin na sa kanyang kapuspusan ng banal na spirito, wala tayo maitatago. Ano po? At yun po ang nangyari. Sila po ay parehong binawian ng buhay. Ano po ang matutunan natin dito mga kapatid? Paano po natin ito maa-apply sa ating mga buhay? Para po ito ay maiwasan natin ang pagpaplanong hindi kasama ang Diyos sa ating mga buhay. Huwag po tayo magtiwala sa mga sinasabi ng mga... Ito po yung sinasabi ng mundo mga kapatid. Mahaba naman ang buhay natin. Sige lang, magplano ka na magplano. Parang sinasabi nila na napakahaba ng buhay natin. At ito pa yung sinasabi nila na minsan, pinusabi nila, sige lang magplano ka kasi di ba magaling ka naman magplano. Parang wag po nating itiwala ang ating buhay sa sinasabi ng mga tao, maging sa ating husay sa pagpaplano. Bagkus ay magtiwala lamang po tayo sa Diyos na may hawak ng ating mga buhay at maging ng atin pong kinabukasan. Ngayon pong alam na rin natin na sa ating mga pagpaplano ay isinasawa po pala dapat natin ang Diyos sa ating mga pagpaplano. At ngayon pong nalaman din natin na masama po pala talaga ang pagpaplano na hindi kasama ang Diyos. Ngayon naman po ay alamin natin ang ikatlo at panghuling prinsipyo upang tayo po ay makapamuhay ng may pagpapasakop sa Diyos. Bilang ikatlong puntos po, ito po ang dapat nating gawin. Ano po ang dapat nating gawin? Verse 15 sabi po dito, kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na huwag po tayo magplano. Paulit-ulit na lamang po Pero pagkat binibigyan po tayong diin ng Panginoon, na huwag natin magkamali. Okay ang magplano, ang hindi okay, pagpaplanong hindi kasama ang Diyos. Nais pong itatak ito sa atin ng Panginoon sapagkat normal po sa atin talaga magplano. Sa totoo lang mga kapatid, ang pagpaplano po ay bahagi ng pagiging responsable. Kapag ang isang tao walang plano sa buhay, sabi nga po, di ba yung napapakinggan natin, when you fail to plan, you plan to fail. Kapag nabigo tayong magplano, nagplano tayo na mabigo. Wala pong masama sa pagpaplano mga kapatid, sapagkat meron pong wisdom. Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon para gamitin natin sa ating pagpaplano. Pero nawa, huwag natin kakalimutan na yung nagbigay ng karunungan sa atin, isama natin siya. Ang itinutuwid po ni Apostol Santiago sa talatang ito ay ang puso natin at ang attitude na habang tayo po ay nagpaplano. Ang problema po ay hindi ang pagpaplano, kundi ang pagpaplanong hiwalay ang Diyos. Yung po parang kaya natin ang lahat, na parang kontrolado natin ang bukas at hindi natin kailangan pa ang gabay ng ating Panginoon. Ang dapat po nasa puso natin at bibig natin ay palaging yung salitang kung loloobin ng Panginoon. Di ba po, kanya nagpaplano tayo kasi di po natin